Sa isang gabing walang buwan sa masukal na kagubatan, tumatakbo ng papalayo si Famisha habang hinahabol siya ng mga taga-nayon na balak siyang patayin. Itinuturing nila siyang banta dahil wala siyang kakayahan sa mahika, at para sa kanila, wala nang puwang sa komunidad ang sinumang mahina o walang kapangyarihan. Hindi siya tumigil hanggang umabot ang liwanag ng madaling araw, at sa wakas ay narating niya ang isang pamilyar na lugar na may mga kawaling nakasabit sa mga puno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang nakatagong pintuan sa lupa, at tumambad ang maliit na silid sa ilalim ng kagubatan, na puno ng mga mahiwagang bag na ibinigay sa kanya ng isang makapangyarihang mangkukulam. Kayang dalhin ng bag na iyon ang lahat ng mga bagay, kahit ipasok pa ang isang buong bahay, kaya mabilis niyang nilagyan ang mga ito ng mga aklat at bote ng gayuma. Pagsikat ng araw, napadpad siya sa isang napakagandang bahagi ng kagubatan, at habang naglalakbay, naisip niyang sana ay mas mahusay siya sa pagtakbo, pagtago at pag-iwas. Ngunit agad niyang napagtanto na kahit magkaroon siya ng mga abilidad na iyon ay hindi pa rin magbabago ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, may boses sa kanyang loob na nagsasabing tigilan na niya ang paghahangad ng mga walang kwentang bagay, at tanggapin ang kanyang sitwasyon upang makamit ang kanyang mga layunin. Nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang nadiskubre niya ang nagkalat na mga basura na pumukaw sa kanyang interes. Sa pagitan ng sangkaterbang kalat, nakakita siya ng ilang mapapakinabangang gamit, kabilang na ang mga delikadong potion, ilang pirasong damit, at isang mapa na nakatago sa isa sa mga ito. Ngunit kasabay nito, muli niyang naramdaman ang bigat ng pagiging itinakwil ng kanyang nayon. Maya-maya, naramdaman niya na may mga nilalang na papalapit kaya nagtago siya at nakita ang dalawang tao na naghahanap sa kanya, at habang nagtatago ay pinakinggan niya ang kanilang pag-uusap at mabilis na umalis bago siya matuklasan. Habang nakasilip siya sa likod ng mga dahon, narinig niyang sinabi ng lalaki na may malaking pabuya ang pinuno ng nayon sa sinumang makahuli sa kanya, at wala siyang pakialam kahit buhay pa o patay na. Dahil doon ay nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot, kaya muli siyang tumakbo palayo, at nakatulog sa kagubatan hanggang dumilim. Pagsapit ng umaga, nagpatuloy siya sa paglalakbay at nadaanan ang isang mababaw na lawa, ngunit biglang umihip ang malakas na hangin na nagdala ng napakaraming mga slime na papalapit sa kanya. Nagulat si Famisha at tumakbo palayo, ngunit bigla siyang nadulas at nahulog sa isang bangin, at sa kabutihang palad ay nasabit ang kanyang bag sa isang sanga ng kahoy kaya hindi siya tuluyang nahulog. Sa kabila nito ay agad ding napalitan ang kanyang ginhawa nang makita niya na may sugat ang kanyang kamay, at tinangka niyang gamutin gamit ang lumang potion na nakuha niya, ngunit mahina na ang bisa nito. Kumuha siya ng isa pang bote at sa pagkakataong iyon, tuluyan nang gumaling ang kanyang sugat, kaya nagpatuloy siya hanggang marating ang isang napakagandang lawa. Dahil sa kanyang pagkabighani, naligo siya rito at muling nakaramdam ng ginhawa na matagal na niyang hindi nararanasan mula nang tumakas siya. Naalala niya ang payo ng mangkukulam na maging matatag at madiskarte, kaya nagpagupit siya at nagpapanggap na lalaki para mas maging ligtas ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ay pinili niya ang pangalang Ivy, na hango sa halamang matibay kahit ilang ulit tapakan, at habang iniisip ang malabo niyang kinabukasan ay napansin niya na tila ang lahat ng tao ay may layunin sa buhay maliban sa kanya. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang isang presensya na tila nagmamasid, at nakita niya ang isang maliit na parang similya na pinatalsik sa isang bulaklak. Binuklat niya ang kanyang aklat at nalaman niya na ito ay isang bihirang uri, na tinatawag na frail gel o kabilang sa mga slime. Ayaw ni Famisha na tawagin siyang mahina, kaya pinili niyang palitan ang kanyang pangalan, pero ang munting nilalang ay napakahina, madaling natatangay ng hangin at agad na natutumba. Nang makita niya na muntik na itong mahulog sa tubig, agad siyang nataranta at sinagip niya ito. Nang lumipas ang ilang oras, ibinuhos ni Ivy ang kanyang sama ng loob sa kawawang slime. Ikinwento niya kung gaano kahindi makatarungan ang buhay, lalo na sa kanilang nayon kung saan ang mga bata ay binibigyan ng kani-kanilang kakayahan pagdating ng edad na 5. Bawat kakayahan ay may katumbas na bituin na nagsisilbing batayan ng lakas, at malungkot niyang inamin na ang nakuha niyang kakayahan ay monster taming at walang kahit isang bituin. Dahil dito, hindi man lang siya makapagpaamo ng maliliit na hayop, at simula noon ay nagbago ang tingin sa kanya ng kanyang pamilya at buong komunidad, unti-unti siyang itinaboy hanggang sa mawalan siya ng tahanan at pamilya. Sa kabila ng lahat ng ito, nakahanap si Ivy ng kaunting ginhawa sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang tao bago siya muling isinilang sa mundong ito. Hindi man malinaw ang lahat ng kanyang alaala, ngunit paminsan-minsan ay may naririnig siyang mga bulong na tumutulong sa kanya. Naalala rin niya ang kabutihan ng isang mangkukulam, ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng malasakit. Ito ang nagbigay sa kanya ng kaalaman at mga libro,
pati na ang lumang mahiwagang bag na kayang magdala ng anumang bagay sa pamamagitan nito, at naging malaking tulong upang mabuhay siya sa gubat. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, ikinwento niya sa maliit na slime na pumanaw na rin ang mangkukulam kamakailan, na ang kanyang tanging kasama. Ngayon ay wala na siyang matatakbuhan, at kahit wala naman siyang ginagawang masama, hinahabol pa rin siya ng mga tao dahil lamang sa kawalan niya ng kakayahan. Inilabas ni Ivy ang kanyang hinanakit sa mundo, ngunit kahit nahihirapan, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa habang inilabas ang sama ng loob sa slime, na ang una at marahil ang kauna-unahang kaibigan niya. Kinabukasan, sabik niyang hinanap ang slime, ngunit nang hindi niya ito makita ay kinabahan siya at naghanap sa buong paligid, at pumapatak ang kanyang mga luha sa takot na muli siyang mamuhay ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan ay naalala niya ang mapa sa kanyang bag, ang gabay papunta sa kabiserang kaharian, na ang binigay na payo sa kanya ng mangkukulam. Nang kunin niya ang mapa ay napansin niya na may kakaiba ito, at laking gulat niya nang makita ang maliit na slime na nakasilip sa loob. Labis ang kanyang tuwa at napagtanto niya na hindi totoo ang sinasabi ng iba na isang araw lang ang buhay ng slime, at masaya siya sa kaligtasan ng kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang subukang paamuhin ito kahit pa wala siyang bituin. Binuklat niya ang kanyang libro na pangtaming ng mga halimaw, at nalaman niya na kailangan niyang magbigay ng kaunting mahiwagang enerhiya para maging matagumpay ang kanyang pagpapaamo. Pinigilan niya ang kanyang takot at buong tapang na naglipat ng enerhiya, at nagtagumpay siya na paamuhin ang slime at pinangalanan niya itong Sora. Masayang nagdiwang si Sora, at sa sandaling iyon, ibinahagi rin ni Ivy ang kanyang pangalan sa bagong kasama. Matapos siyang makahuli ng maliit na daga, agad niya itong inihanda at inilagay sa kanyang bag para gawing hapunan mamaya. Pagkatapos nito ay muli niyang sinuri ang mapa, kailangan niya munang pumunta sa bayan malapit sa kabisera, na ayon sa payo ng mangkukulam. Kahit hindi nakamarka ang mismong kabisera ay alam niyang naroon iyon lampas sa nayon, ngunit habang nagsasalita, bigla niyang naramdaman na may papalapit sa kanya. Agad siyang tumakbo kasama si Sora upang makaiwas sa panganib at umakyat sila sa isang puno, at mula roon ay nakita niya ang napakalaking hukbo ng mga higanteng langgam, mga mababangis na halimaw na dumaan nang hindi sila napapansin. Pagkatapos nilang bumaba, nag-ingat si Ivy at niyakap si Sora upang hindi ito masaktan, at doon niya naramdaman ang maliit na sugat sa kanyang pisngi na dulot ng sanga. Kaagad niya itong nilagyan ng healing potion, isang gamot mula sa halos maubos na niyang supply, at naisip niya na kailangan na niyang magdagdag ng mga panlunas sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad si Ivy sa kagubatan, nakita niya ang mga nagkalat na poster na may larawan at impormasyon niya, na may malaking pabuya na 500 gold coins para sa sino mang makahuli sa kanya. Nalilito at naiinis siya dahil wala naman siyang kasalanan, kaya galit niyang pinagtatanggal at winasak ang mga poster bago ipagpatuloy ang pagpunta sa nayon. Habang nasa daan, iniisip niya kung gaano kalungkot ang nangyayari at nagpasya siyang hanapin ang sagot sa kalapit na nayon. Itinago niya si Sora sa kanyang bag at pumasok sa nayon, agad naman siyang namangha sa laganap na paggamit ng mahika sa pang-araw-araw na gawain. Nais niya ring magkaroon ng ganoong kakayahan, at napansin niya ang mga batang naglalaro, isang lalaki na may kakaibang kakayahan kasama ang kapatid nito na walang mahika. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakakita ng panaderya, ngunit nawala ang tuwa niya dahil wala siyang pera, at sa ilang sandali, nakarating siya sa butcher at nagpasya siyang ibenta ang karne ng daga na nahuli niya. Humanga ang butcher sa sariwa at maayos na pagkakahanda nito, kaya binigyan siya ng 100 barya bilang bayad sa maraming karne. Labis ang tuwa ni Ivy dahil may pera na siya at bumalik siya sa panaderya. At dahil napagkamalan siyang lalaki, tinulungan siya ng mga ngalakal na bumili ng maraming tinapay gamit ang nakuha niyang pera. Pagbalik niya sa kagubatan, masayang kumain si Ivy ng tinapay kasama si Sora, at matagal na rin mula nang huli siyang nakakain ng masarap na pagkain. Pero hindi interesado si Sora sa tinapay, kaya inalok niya ito ng iba pang bagay na karaniwang kinakain nito. Sinubukan ni Sora na iparating ang kanyang gusto, pero hindi siya naintindihan ni Ivy. Kaya nagpasya siyang manghuli ulit ng mga daga para ibenta sa butcher. Sa pagbalik niya, nadaanan niya ang isang tambakan kung saan maraming itinapong gayuma. Hindi niya alam kung magagamit pa ang mga iyon, pero nilagay niya sa kanyang bag, ngunit nagulat siya nang biglang kainin ni Sora ang ilang bote. Pagkatapos ay inalok niya si Sora ng iba't ibang bagay pero hindi niya ito tinanggap, ngunit sa ilang sandali ay napansin niya na ang mga asol na potion lang ang gusto nito, kaya binigyan niya ito ng isa habang bumabalik sila sa nayon upang magbenta muli ng mga karne. Binili ulit ng butcher ang karne ng daga at binigyan siya ng 250 gintong barya,
kaya't bumili si Ivy ng tinapay at matatamis sa mga ngalakal. Sa paborito niyang lugar sa tabi ng lawa ay inimbitahan niya si Sora na maligo, pero tumanggi ito dahil natatakot na malunod sa tubig. Pinapakalma niya si Sora at binigyan ng mga bote ng gayuma, at habang kumakain siya ng tinapay ay iniisip niya kung gaano kabuti ang mga tao sa nayon, kaya't nais sana niyang manatili roon magpakailanman. Kinabukasan, marami siyang nakasalubong na mga adventurer, at ang isa sa kanila ang nakikipag-usap sa kanya, hindi nila alam na siya pala ang hinahanap niya. Isa pang adventurer ang nagtanong tungkol sa kanyang mahiwagang bag, na lalo niyang ikinatakot kaya tumakbo siya palayo. Pagkatapos ay napahinto siya sa tindahan ng butcher, at sinabi niya na wala siyang dalang karne ngayon. Ikinwento nito na naubos ang kanyang mga tuyong karne dahil binili ng mga adventurer, at tinaasan niya ang presyo para sa susunod na dalang karne ni Ivy, kaya lubos siyang nagpasalamat sa kanya. Pagdating niya sa panaderya, inalok siya ng paborito niyang tinapay ng libre, at sinabi ng mga ngalakal na pwede siyang magbayad pag may pera na siya ulit. Ngunit noong nakita niya ang poster sa loob ng tindahan, mabilis siyang umalis upang hindi siya makilala. Pagsapit ng gabi, naiisip ni Ivy ang mga ipinapakitang kabaitan ng mga tao sa nayon, ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring manatili dahil maraming adventurer. Niyakap niya si Sora at nalulungkot bago siya makatulog, at nagpa siya na aalis sila kinabukasan. Sa sumunod na araw, habang sinusundan niya ang mapa, nakarating siya sa isang ilog na napapalibutan ng mga puno na may mga prutas. Pagkatapos ay hinikayat niya si Sora na tikman ang prutas, naniniwalang kailangan nitong kumain para lumaki. Bigla na lang nagiba ang kulay ng puno, at mula rito ay lumabas ang isang malaking halimaw na agad na umatake kay Ivy. Ngayon ay sugatan siya at nanghihina, naghanap siya ng anumang lunas pero wala siyang makita. Sa gitna nito, lumitaw si Sora mula mismo sa sugat niya, na ikinagulat ni Ivy na inakalang kakainin na siya ng kaibigan niya. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, bumalik sa kanya ang kanyang mga alaala noong sanggol pa siya. Naalala niya ang masayang araw ng kanyang kapanganakan, kung paano siya ipinagdiwang ng kanyang ama habang hawak siya ng kanyang ina. Lumipas ang 10 taon, muling sumagi sa isip ni Ivy ang paghahatid niya ng pananghalian sa kanyang ama at kuya, pati ang mga kasiyahan at kwentuhan tuwing kainan. Sa bahay naman, masaya silang nagsasalo sa hapunan habang nakikipagkwentuhan tungkol sa araw nila. Ikinwento ng kanyang ama ang progreso niya sa trabaho, habang ipinagmamalaki naman ng kanyang kapatid na malapit na niyang matapos ang isang piraso ng kasangkapan, at pinuri naman sila ng kanilang ina at hinangaan ang galing ng bawat isa. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Ivy ang init at pagmamahal ng kanyang pamilya, na nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga pagsubok. Tinangkapang umiwas ng kanyang ama sa mga papuri, sinasabing kaya't mabilis natapos ang kanyang mga proyekto ay dahil sa 2 bituin lang na kasanayan sa pananahi ng kanyang ina. Napansin ni Ivy ang pagluha ng kanilang ina, na humingi ng paumanhin dahil nagulat si Ivy. Ikinwento niya na gumagawa siya ng kasuotang pangkasal para sa anak ng sapatero, at napaisip siyang gumawa rin para kay Fasila. Dahil dito, naghangad si Fasila ng magarang damit, kaya napag-usapan ang magiging kasanayan ng kanyang bunsong kapatid pagtungtong niya ng 5. Ipinaalala ng kanyang ama ang kahalagahan ng kasanayan para mabuhay, habang sinabi naman ni Ivy na nais niyang magkaroon ng tamer skill para makipagkaibigan sa mga dragon at halimaw. Maingat siyang pinaalalahanan ng kanyang ama na ang kasanayan ay ibinibigay ng mga Diyos para sa mga praktikal na layunin. Upang mapasaya siya, nililok ng kanyang ama ang isang maliit na kabayo na gawa sa kahoy para kay Ivy, ngunit naputol ang masayang sandali nang dumating ang mangkukulam na si Luba, upang gabayan ang kanyang anak para sa nalalapit nitong skill ceremony. Alam ni Luba ang lihim ni Ivy, ang mga alaala niya sa nakaraang buhay, kaya binalaan niya ito na huwag itong ipagsasabi. Pinagdasal niya si Ivy, at kahit may pagdududa si Vasila, tiniyak ni Luba na magiging maganda ang kasanayang matatanggap niya. Pagsapit ng araw ng seremonya sa simbahan, inilubog ni Ivy ang kanyang daliri sa sagradong tubig habang ipinagdarasal ng pari ang basbas ng mga Diyos. Nagulat ang lahat nang lumabas ang resulta, dahil taglay niya ang tamer skill, pero walang kahit isang bituin. Umalis ang pari na hindi makapaniwala, at naiwan si Ivy at ang pamilya niya upang harapin ang katotohanang isa siyang walang kwenta, at ngayon ay nabahiran ng galit ang kanilang tahanan. Hindi matanggap ng kanyang ama ang nangyari kaya't uminom siya ng alak, at nagtataka siya dahil parehong may bituin ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid, ngunit si Ivy ay wala kahit isa. Nabalot ng pagdududa ang kanyang ama at pati ang kanyang pagiging ama ay kinwestiyon, na naging dahilan ng pag-iyak ng kanyang ina.
Sa ilang sandali ay lalong uminit ang tensyon, at nang subukan ni Ivy na magsalita, pinaalis siya ng kanyang kuya at tinulak siya palabas ng bahay. Mag-isa at tinanggihan, naglalakad si Ivy sa nayon habang sinasalubong ng mga mapanuyang tingin at masasakit na salita. Ginamit pa ng pinuno ng nayon ang kawalan niya ng bituin bilang masamang senyales, at hinikayat ang mga tao na maghanda sa kamalasan. Habang gutom at nilalamig, nagtago siya sa isang kuweba, ngunit nawalan siya ng lakas at bumagsak. Pagmulat niya sa kanyang mga mata, nakabalot siya sa kumot at nakahiga sa tabi ng mainit na apoy, at laking gulat niya nang makita si Luba, ang mangkukulam na nag-aalaga sa kanya. Binalaan ni Luba si Ivy na huwag madalas gamitin ang kakaunti nitong magical energy dahil delikado kapag naubos ito. Nagulat si Luba sa mga pangyayaring humantong sa sitwasyon ni Ivy, kaya inalok niya ang kanyang gabay at tulong, kasama na ang ibang kagamitan para mabuhay sa labas ng nayon. Binigyan siya ng mahiwagang bag at ilang aklat, at pinayuhan ni Luba si Ivy na simulan ang kanyang paglalakbay upang makilala ang kanyang sarili, at humanap ng bayan kung saan siya maaaring tumira. Habang naglalakbay si Ivy, napaisip si Luba tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala at pagiging tapat sa mga kaalyado. Kahit madalas siyang pinagtatawanan dahil wala siyang bituin, nakahanap si Ivy ng ginhawa sa kabutihan ni Luba, at tinuruan siya nito ng mahahalagang paraan sa pamumuhay sa kagubatan. Nagtataka si Ivy kung bakit napakabait ni Luba, kaya ibinahagi nito ang kwento ng isang panahon na wala pang mga bituin at kasanayan, at tahimik na namumuhay ang lahat. Unti-unting nasanay si Ivy sa pagiging palaboy, at nahasa ang kanyang kakayahan sa paghahanap at paghuli ng pagkain. Ngunit isang araw, nabulabog ang kanyang katahimikan nang maramdaman niya ang presensya ng mga taga-nayon, at sa tingin niya ay may masamang nangyari, kaya palihim siyang nakikinig malapit sa simbahan. Doon niya nalaman ang pagpanaw ni Luba, ngunit siya ang sinisisi ng mga tao at tinawag siyang isang sumpa. Labis siyang nasaktan nang marinig na nais ng kanyang ama na ibalik siya sa mga Diyos, at narinig din niya ang alkalde ng nayon na hinatulan siya ng kamatayan at hinikayat ang lahat na hulihin siya. Gayunpaman ay bigla siyang nagising mula sa mga bangungot na iyon, napanatag siya nang makita si Sora sa tabi niya, at napansin niyang magaling na ang kanyang sugat. Nagpasalamat siya kay Sora at nangakong magpapatuloy sa kabila ng kanyang paghihirap, habang pinapahalagahan niya ang samahan nila, at nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng may bagong lakas. Kinaumagahan, nagising sila ni Sora sa liwanag ng araw, masiglang-masigla si Sora at ipinakita sa kanya ang mga bago nitong kakayahan. Habang nag-aalmusal, napansin ni Ivy na mas tumangkad at mas naging maliksi si Sora, senyales na nasa edad ito ng pagiging matanda, ngunit agad na naputol ang kanilang saya nang makita nila na naubos na ang kanilang pagkain. Ngayon ay determinado si Ivy na maghanap, at dinala niya si Sora sa kagubatan, hanggang matagpuan nila ang isang tambakan. Sa gitna ng mga itinapong basura, nakakita si Ivy ng pagkain at magagarbong damit. Nangalap siya ng iba't ibang sangkap at gumawa ng gayuma para mapatahimik ang gana ni Sora. Habang naglalakbay sila, napaisip si Ivy kung gaano kalaking ginhawa ang hatid ni Sora sa kanyang pag-iisa, at naging mapagpasalamat siya sa presensya nito. Sa ilang sandali ay nakakita sila ng mga matatamis na berry, at masaya itong pinulot at kinain ni Ivy kahit walang pakialam si Sora. Binigyan niya ng ilang oras upang tikman ang prutas kung gaano kasarap, bilang munting sandaling kapayapaan sa kanilang paglalakbay. Pagsapit ng takip silim, magkatuwang silang nagpapasalamat sa munting hapunan, ngunit nang mapansin niya na sobrang lakas kumain ni Sora ay nag-alala si Ivy sa kakulangan ng pagkain. Upang makatipid, naisipan niya na patulugin si Sora para huminto sa pagkain. Sa ilalim ng puno, ibinahagi niya rito ang isang kwentong barbero, tungkol sa mundong malapit ng magkaroon ng digmaan at isang nakakalimutang mahika na may misteryosong kapangyarihan. Habang nagsasalita ay unti-unting nakatulog si Ivy, at nagising siya nang may tumulong patak ng tubig at napagtanto niya na umaga na. Laking gulat niya nang matuklasan niya na naubos na ni Sora ang lahat ng kanilang mga potion, at wala nang natira para sa kanilang paglalakbay. Ngayon ay nagpa siya si Ivy na manghuli ng daga upang ibenta at kumita ng pera, ngunit nagbago ang kanyang plano ng isang malaking ahas ang mahuli sa kanyang bitag. Sa kabila ng panganib, nagawa niyang mahuli ang dambuhalang ahas at pinasok ito sa loob ng sako, at habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, may naamoy si Ivy na kakaiba ngunit wala siyang nakitang banta. Maya-maya, tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin, mga kabayong sugatan at isang wasak na karwahe, kaya't agad niyang pinrotektahan si Sora at tumakbo siya palayo. Dahil sa labis na pangamba, nakatakbo siya ng ilang kilometro nang hindi humihinto,
hanggang sa makita niya ang isang bayan mula sa malayo. Pagdating sa bayan, dumaan si Ivy sa pangunahing tarangkahan at agad humingi ng tulong, at ikinwento ang nangyari sa loob ng isang gusali. Naging interesado ang sekretarya at hiniling na marinig pa ang mga detalye. Isinalaysay ni Ivy na ang pag-atake ay naganap sa daan mula sa nayon ng lado, at inilarawan ang malubhang labanan at mga kabayong napatay, isang patunay na mga halimaw ang may gawa at hindi mga tulisan. Matapos suriin ang kanyang salaysay, iniutos ng isang lalaking may isang mata ang karagdagang investigasyon at nangakong bibigyan siya ng gantimpala. Doon niya nalaman na may bayad ang pag-ulat ng impormasyon tungkol sa mga insidenteng may kinalaman sa mga halimaw sa bulwagan ng bayan, at buong pasasalamat niyang tinanggap ang dokumentong ibinigay sa kanya ng sekretarya. Pagdating sa tindahan, sinubukang ibenta ni Ivy ang ahas na kanyang nahuli. Sa una, sinabi sa kanya na ang ganitong uri ng halimaw ay nagkakahalaga ng 2 pilak, ngunit nang masuri ng mabuti, napag-alaman ng tindero na bihirang babaeng uri ang ahas. Dahil dito, inalok siya ng 3 pilak at nangakong magbibigay pa ng karagdagang bayad kung makakahuli pa siya sa hinaharap. Ngayon ay labis ang tuwa ni Ivy sa kanyang kinita at naghanap ng pagkain para sa kanya at kay Sora. Pagdating sa daan, nakatagpo siya ng maraming pulang bag na may mahika, at ang bawat isa ay may kakaibang kakayahan. Dahil hindi niya maaaring dalhin ang lahat, inayos niya ang mga ito ayon sa kapasidad upang mapakinabangan ang kanilang pagdadala. Matapos ang mahabang pagsisikap at pagkwenta, maayos niyang naorganisa ang mga bag at nagpatuloy sa paglalakbay. Nakasalubong niya ang isang grupo ng mga adventurer at nagtago siya, ngunit nakilala siya ng isa sa kanila at nagpasalamat sa impormasyong ibinigay niya, na naging susi sa pagtunton sa mga halimaw na umatake. Pagkatapos ay binalaan siya nito sa patuloy na panganib, at pinayuhan siyang manatili muna sa bayan. Sa huli ay tinanggap ni Ivy ang kanyang gantimpala mula sa bulwagan ng bayan, isang pilak na plato na nagkakahalaga ng 50 pilak at 2 gintong barya, bilang malaking pabuya sa pag-ulat ng mataas na antas na halimaw. Nabigla siya sa laki ng kanyang nakuha, at sinunod niya ang payo ng empleyado at kinuha ang mga bag na iniwan niya. Nang mapagtanto niya ang panganib sa loob ng kagubatan, nagpa siya si Ivy na manatili muna sa bayan hanggang matapos ang panghuhuli sa mga halimaw. Pagsapit ng gabi, natutuwa si Ivy kasama si Sora, puno ng pasasalamat at kapanatagan sa kabila ng hindi tiyak na paglalakbay. Habang siya ay muling natutulog, pinapahalagahan niya ang tahimik na sandali at ang matibay na ugnayan nilang dalawa. Matapos mapuksa ang mga nakakatakot na halimaw sa kagubatan, nagpa siya si Ivy na muling pumasok sa gubat. Sinuri niya ang mga bitag na inilagay niya para sa mga hayop, ngunit lahat ng ito ay sira at walang laman, kaya't nalungkot siya dahil umaasa siya sa mga hayop para kumita ng pera. Gayunpaman, naalala ni Ivy na may natitira pa siyang kaunting pera mula sa impormasyong ibinigay niya noon. Habang naglalakad sila sa gubat, may napansin si Sora at biglang tumakbo papasok sa mga palumpong. Sinundan siya ni Ivy at doon nila nakita ang isang malaking pusa na malubha ang sugat, at isa pala itong malakas na nilalang na tinatawag na panther. Naawa si Ivy sa kalagayan nito dahil mukhang malapit na itong mamatay, at sinubukan niyang tulungan ang nilalang, ngunit halata pa rin ang sakit nito. Bigla namang kumilos si Sora at ginamit ang kanyang mahika upang pagalingin ang sugat ng pusa, at napansin ni Ivy na tila may pagbabago kay Sora matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagpasalamat ang panther kay Ivy at sinundan siya buong araw, at sa kalaunan ay naisipan ni Ivy na bigyan ito ng pangalan at tinawag niya itong Sil. Maya-maya, nakaramdam si Ivy ng presensya ng mga tao kaya agad niyang sinabihan si Sora na magtago, ngunit dahil sa laki ni Sil, napagtanto niya na hindi kasya si Sil sa kanyang magic bag. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Sil ang sitwasyon at kusa itong tumakbo upang magtago sa kagubatan. Nang makarating si Ivy sa isang bagong nayon, nasalubong niya ang isang bantay na nagngangalang Oat, na may matapang at nakakatakot na aura. Nakita ni Ivy kung paano pinigilan ni Oat ang isang lalaking mangangalakal, kaya nakaramdam siya ng takot na kausapin ito, ngunit naisip niya na wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang bantay. Sa ilang sandali, napansin niya ang isang insekto sa balikat ni Oat at itinuro niya ito, at saglit na nabaling ang atensyon ng bantay, kaya't inakala ni Ivy na makakapasok na siya sa nayon ng walang aberya. Ngunit patuloy siyang tinanong ni Oat kung saan siya nagmula, at nang sabihin ni Ivy na nagmula siya sa nayon ng lado, nagulat si Oat na mag-isa siyang naglalakbay ng napakalayo mula sa kanyang tahanan. Naawa ito sa kalagayan ng kanyang nayon at sa mga problemang kinakaharap nito, ngunit nagtataka si Ivy sa ipinakitang malasakit ni Oat,
at iminungkahi ng bantay na maaari siyang kumita bilang isang adventurer sa kanilang nayon. Matapos ang maikling pamamaalam, pinapasok na si Ivy sa loob ng nayon, habang iniisip niya kung ano na ang kalagayan ng kanyang bayan. Namangha si Ivy sa kasaganahan ng nayon at agad siyang nagtungo sa tindahan ng karne, at malugod siyang sinalubong ng butcher, na sinabing handa siyang bumili ng anumang sariwang hayop na kanyang mahuhuli. Pagkatapos ay binalaan siya nito tungkol sa panganib ng pangangaso ng mag-isa, lalo na't may mga mababangis na baboy ramo sa paligid. Nagpasalamat si Ivy sa kanyang paalala, bumili ng kaunting tuyong karne at saka siya umalis, at naisip niya na posibleng ang mga baboy ramo nga ang sumira sa kanyang mga bitag. Naalala niya ang dating payo niya sa kanyang sarili tungkol sa panganib ng pagtulog sa kagubatan, kaya nagtungo siya sa lugar ng mga adventurer upang magpahinga. Namangha siya sa laki ng lugar, lalo na kung ikukumpara sa laki ng nayon, ngunit nag-alinlangan siyang lapitan ang isa pang bantay na kanyang nakita, at naglakas loob siya na kausapin ito. Matapos ang ilang tanong, binigyan siya ng pahintulot at itinuro kung saang bahagi siya nararapat magpunta. Habang inilatag ni Ivy ang kanyang banig at humiga, napansin niya ang malalaking bahay sa malayo, at naisip niyang marahil doon nagtitipon ang mga veteranong adventurer. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang maraming maliliit na kubo, at nahulaan niya na iyon ay para sa mga baguhang katulad niya. Habang hinahangaan niya ang kakaibang klase ng mga kubo, naisip ni Ivy na mas mabuti sanang magkaroon din siya ng sariling tirahan, isang bagay na kayang magprotekta sa kanila ni Sora, laban sa masamang panahon at magtago mula sa mga mata ng iba. Naalala niya ang gantimpalang pera mula sa impormasyong ibinigay niya, kaya nagtungo siya sa pamilihan upang magtanong tungkol sa mga murang tent. Doon, muli niyang nakasalubong si Oat at pareho silang nagulat, kaya't pinagalitan siya ni Olive at sinabihang huwag takutin si Ivy. Nang malaman nilang bibili ng tent si Ivy, nagtataka si Oat kung bakit wala pa siyang gamit. Iniisip niya na baka nawala ang lahat ng pag-aari ni Ivy nang umalis ito sa kanyang nayon, isang patunay sa hirap na kasalukuyang nararanasan ng Lado Village. Nagpakilala sila kay Ivy, at agad siyang dinala ni Oat sa isang kilalang tindahan na pagmamay-ari ng isang bihasang matandang lalaki. Habang hinila ni Oat si Ivy, pinaalalahanan siya ni Olive na mag-ingat dahil baka masaktan niya ang bata. Bilang paghingi ng paumanhin, nangako si Oat na tutulungan si Ivy na makahanap ng pinakamagandang tent. Pagdating nila sa tindahan, pabirong sinabi ng matanda na wala naman itong mabibili roon, ngunit agad siyang naging maunawain nang malaman niyang taga Lado Village si Ivy. Humiling ang bantay ng isang kalidad na tent, kaya ipinaliwanag ng matanda ang iba't ibang antas ng tibay ng mga tent, na kadalasang nakadepende sa bigat ng mga ito. Mas inaalala ni Ivy ang presyo kaysa sa kalidad, ngunit sinabi sa kanya na nakabatay iyon sa kanyang pera, ngunit nang banggitin niya na may dala lamang siyang 5 gintong barya ay nagulat ang lahat. Ibinunyag pa ni Ivy na may 2 pa siyang natitirang gintong barya, ngunit ayaw niya itong mawala, kaya't lalong nagulat ang mga bantay at napaisip kung paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking halaga. Ipinaliwanag ni Ivy na nakatanggap siya ng gantimpala mula sa isang nayon, matapos niyang balaan ang mga ito tungkol sa paparating na pag-atake ng halimaw 1 buwan na ang nakalipas. Natutuwa ang mga bantay na ligtas siya, dahil malinaw na maaaring napakalakas ng halimaw na kanyang nakaharap noon. Sinabi ng matanda na makakakuha na si Ivy ng isang maayos at magandang tirahan sa halagang 5 ginto. Ipinakita niya ang isang magaan ngunit matibay na tent, ang pinakabagong modelo na dating pagmamay-ari ng isang adventurer na nagngangalang Lazy, na bihira lamang itong nagamit bago tumigil sa paglalakbay upang magpakasal. Inayos ng matanda ang tent at inalok ito kay Ivy kapalit ng isang pilak, isang napakagandang deal dahil iyon din ang presyo na binayad niya bago pa ito ayusin. Matapos ang kasunduan, hiniling niya na lagyan ni Ivy ng marka ang tent upang madali niya itong makilala. Pinili ni Ivy ang pangalang Sora, na isinulat sa Japanese kanji, isang pangalang pakiramdam niya ay may koneksyon sa kanyang nakaraang buhay. Bilang dagdag na regalo, binigyan siya ng matanda ng isang maliit na magic bag kung saan maaari niyang itago ng ligtas ang kanyang pera, dahil nilagyan ng magic ang bag kaya't walang ibang makakakita ng laman nito. Lubos na nagpasalamat si Ivy sa kanyang regalo, at umalis ang tatlo sa tindahan, habang sobrang saya ni Ivy sa kanyang mga nabili. Pinasalamatan niya ang mga bantay sa kanilang tulong, at ipinaalala ni Olive na kailangan na nilang bumalik sa kanilang trabaho kaya nagpaalam na ito. Bumalik si Ivy sa mga adventurer at maayos na naitayo ang kanyang bagong tirahan. Inilabas niya si Sora upang ipakita ang kanilang bagong tahanan, dama ang ginhawa na hindi na sila mababasa, at mukhang kasing excited din si Sora gaya niya.
Naisip ni Ivy kung gaano siya kaswerte, hindi lamang sa perang nakuha niya kundi pati sa napakagandang tirahang nabili niya, na para bang libre na niya itong nakuha. Ngayon ay nagtataka siya kung karapat-dapat ba siyang magkaroon ng ganito kagandang bagay, ngunit pinili niyang magdiwang na lamang. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa tambakan ng lungsod, upang maghanap ng mga mapapakinabangang bagay habang maliwanag pa. Dahil malaki ang lungsod, naisip niya na maraming kapakipakinabang na gamit ang itinapon doon, ngunit paglabas niya ay napansin siya ng ilang bastos na adventurer. Nilapitan nila siya at inakusahan siyang magnanakaw, na ikinagulat ni Ivy, at sinabi ng isa sa kanila na sa kanya raw ang tent, ngunit mariing iginiit ni Ivy na binili niya ito. Nagalit ang leader ng grupo, tinawag siyang sinungaling at marahas siyang hinawakan. Pinagsabihan nila siya ng masasakit at tinangkang takutin, ngunit agad na namagitan ang isang bantay at binalaan silang tumigil o mapapatalsik sila sa lungsod. Patuloy pa rin ang pagsisinungaling ng mga adventurer, iginiit na ninakaw ni Ivy ang tent, ngunit nang humingi ng patunay ang bantay ay wala silang maipakita. Ang tanging dahilan nila ay hindi raw kayang bilhin ni Ivy ang ganoong klaseng bagay, at nang pinakawalan siya ng bantay ay isiniwalat ni Ivy na sina Oat at Olive mismo ang naghatid sa kanya upang bumili ng tent. Nagulat si Ivy nang malaman niya na mahalagang tao pala sa nayon sina Oat at Olive, kaya't agad umatras ang mga nanggugulo, ngunit huli na ang lahat dahil nahuli na sila ng ibang mga bantay. Lumalabas na inutusan ni Olive ang ibang bantay na bantayan si Ivy at tiyaking ligtas siya, at bilang paghingi ng paumanhin sa nangyari, binigyan ng bantay si Ivy ng isang bagong healing potion. Nang gabing iyon, humanga si Ivy sa kalidad ng potion. Inalok niya ito kay Sora habang siya ay kumakain, ngunit tinanggihan niya ito, dahil naramdaman ni Sora ang isang bagong potion sa kanyang bag. Gayunpaman ay nagpasya si Ivy na itago ito para sa mga emergency kaysa ibigay sa kanya, at sa sumunod na araw ay pumunta si Ivy para manghuli ng hayop sa gubat. May kakaibang nangyari habang sila ay naglalakad. Ang mga bantay na karaniwang may mainit na ngiti ay humihinto sa kanya para batiin siya sa kanyang pangalan, at ang iba pa ay nagbibigay pa sa kanya ng mga berry para kainin. Ngayon ay nag-alala si Ivy, iniisip kung paano nalaman ng lahat ang kanyang pangalan. Lumala pa ang kanyang pag-aalala nang makita niya na ang lahat ng kanyang mga bitag sa kagubatan ay sinira ng malalaking halimaw. Sa ganitong sitwasyon, natakot siya na maaaring mamatay siya sa gutom, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya, at sa likod niya ay si Sil, na may hawak na isang grupo ng mga kuneho. Inilagay ni Sil ang mga kuneho sa harap ni Ivy na ikinagulat niya, at nang tinanong niya kung para sa kanya ang lahat ng iyon, tumango si Sil na ikinatuwa niya ng labis. Niyakap niya ito ng mahigpit at binalangkas ang 9 na kuneho, at nang mapansin niya na ang lahat ay walang kahit isang gasgas, namangha siya at iniisip kung paano niya nahuli ng perpekto ang mga ito. Matapos niyang katayin ang mga kuneho, nakita ni Ivy na pinaglalaroan ni Sil si Sora na parang bola. Matapos niyang ibalot ang mga karne, kinuha niya ang natutulog na si Sora at nagpasalamat kay Sil sa lahat. Sa ilang sandali ng isang mainit na yakap, tumakbo si Sil papunta sa kagubatan. Habang nasa daan, iniisip ni Ivy kung paano lumakas si Sora na dati namang mahina ang hitsura. Pagbalik sa nayon, ibinigay niya ang karne sa isang matandang babae, na nagulat sa pagiging sariwa at kagandahan ng paghahati nito. Tinanong siya ng babae kung mayroon siyang 4 o 5 star na kasanayan sa pangangaso at paghiwa ng karne, na ikinabigla niya. Nang hindi siya sumagot, akala ng babae na isa siyang high-level na mandirigma, at binayaran siya ng 75 silver coin at nangako na bibili pa sa kanya. Sa kabila nito, muli siyang binati ng mga bantay na may matamis na ngiti, at inaalok siya ng tulong kung kailangan niya. Naiilang si Ivy, at habang nagtatago siya sa likod ng isang kahon at iniisip kung bakit alam ng lahat ang kanyang pangalan, lumapit si Oliva mula sa likod at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Matapos ipaliwanag ni Ivy ang kanyang mga alalahanin, napabuntong hininga si Oliva. Sinabi niya na alam niya na mapag-alaga si Kapitan Oat, ngunit hindi niya inakala na ganoon kalaki ang gagawin nito. Hiniling ni Oat sa lahat ng bantay na bantayan siya at tulungan kung may problema, para lamang mapanatili siyang ligtas. Nagpasalamat si Ivy dahil dito, at humingi ng paumanhin si Oliva kung nagdulot ito ng abala sa kanya, at pagkatapos niyang umalis, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pag-aalaga ni Oat. Sa isang tindahan ng prutas, nakita ni Ivy ang Zoro, na ang prutas ng kanyang nayon, ngunit masyadong mahal ito. Napansin ng may-ari ang kanyang reaksyon at tinanong kung mula siya sa nayong Lomi, dahil doon lamang tumutubo ang Zoro.
Ipinaliwanag niya na ang masamang ani ay nagdulot ng kakulangan ng supply, na nagpataas ng presyo, at nang sabihin ni Ivy na mula siya sa bayang Lomi, tinanong siya ng mga ngalakal tungkol sa kanyang mga magulang. Nabigla siya at sinabing naglalakbay siya mag-isa, ngunit nagalit ang tindero at sinumpa niya ang punong bayan, dahil sinisisi ito sa pagbagsak ng Lomi. Akala niya ay pinatalsik si Ivy dahil sa kakulangan ng pagkain, na ikinagulat niya, at nang makita ang kanyang kalungkutan, ipinaliwanag ng may-ari na ang ani ng Zoro sa bayan ng Lomi ay palaging umaasa sa isang mangkukulam. Sinabi niya na alam nito kung kailan eksaktong dapat aniin ang prutas, dahil nabubulok ito kung mali ang araw ng pag-ani at dapat itong tapusin sa isang araw lang. Nang magkasakit ang mangkukulam, hindi siya binigyan ng gamot ng punong bayan, at namatay siya dahil sa kanyang sakit. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon, dahil sinisisi pa ng punong bayan ang isang inosenteng batang babae sa lahat ng nangyari. Nalungkot at nagalit si Ivy dahil dito, at idinagdag pa ng may-ari na nang mawalan sila ng pangunahing kita, pinapalayas ng punong bayan ang mga bata at matatanda na hindi makapagtrabaho. Nang itanong niya kung isa rin siya sa mga pinapalayas ay tumahimik lang siya, kaya nalungkot ang tindero para sa kanya at binigyan siya ng isang sobrang hinog na Zoro, na nagpapagaan ng kaunti sa kanyang kalooban. Pagbalik niya sa kanyang tent ay nag-alala si Ivy, hindi niya alam na maraming nangyari sa kanyang nayon at iniisip kung paano na ang kanyang pamilya. Ngayon ay nalulungkot siya, nangarap na mabuhay ng masaya kasama sila muli, ngunit pagkatapos ay nagpasalamat kay Sora dahil bahagi siya ng kanyang paglalakbay, kasama ang mga mabubuting tao tulad ni Naot at Oliva. Habang siya ay kumakain ng Zoro, ang lasa nito ay nagpabalik ng kanyang alaala sa kanyang tahanan, at naalala niya ang mga salita ng mangkukulam, na pumunta siya sa pambansang kabisera, ngunit hanapin niya muna ang mga taong mapagkakatiwalaan, at kapag nakita niya sila ay sabihin niya sa kanila ang lahat tungkol sa kanya. Mabuti ang takbo ng araw pagkatapos noon, bumati at tumutulong sa kanya ang mga bantay, at nakakakuha siya ng magandang kita sa paghuli ng mga daga sa bukid. Ngunit isang araw, habang siya ay pauwi na, naramdaman niya ang matinding intensyon na pumatay. Ito ay ang mandirigma na nakilala niya na kasama ang kanyang kasintahan. Lumapit ito sa kanya na may kakaibang ngiti, sinasabi na dahil sa kanya ay naaresto ang kanyang mga kaibigan at kailangan niyang bayaran ito. Idinagdag pa niya na napansin niya ang kakaibang slime at napagtanto na maaari silang yumaman kung ibebenta nila ito. Tumakbo si Ivy ng mabilis hanggang sa makaya niya, ngunit nahulog ang mandirigma sa isa sa kanyang mga bitag, nagalit ito at ngayon ay gustong patayin siya gamit ang kanyang espada. Patuloy siyang tumatakbo, ngunit biglang lumitaw ang kasintahan sa harap niya, sinasabing mayroon siyang 3 star na kasanayan sa pagtakbo at hindi siya makakatakas. Humarap din ang mandirigma at hinawakan ang damit ni Ivy, sinasabing ibigay niya ang slime. Nang tumutol siya, hinawakan ng kasintahan ang kanyang isang kamay at handang suntukin siya sa tiyan. Bigla na lang siyang napansin ng isang nakakatakot na bagay, at nang lumingon silang dalawa, natakot silang mamatay sa nakita nilang si Sil, na isang kilalang mabangis na hayop. Agad silang umalis at iniwan si Ivy at si Sil, at nang masamang tinignan sila ni Sil, laking takot ng grupo na isang kasapi nila ang nawalan ng malay. Doon lamang napagtanto ni Ivy na hindi ordinaryong pusa si Sil, siya pala ang alamat na hayop na nakikita niya sa libro, at hindi siya kasing bangis ng ibang hayop. Nang maramdaman ni Ivy ang paparating na mga tao, nagpasalamat siya kay Sil, na pagkatapos ay tumakbo papunta sa kagubatan. Dumating naman sina Kapitan Oat at Oliva, na puno ng pag-aalala at tinanong kung siya ay nasugatan. Ipinaliwanag nila na narinig nila ang mga hiyawan at ungol ng hayop habang nagpapatrolya, at sinabi ni Ivy ang nangyari, ngunit hindi niya binanggit si Sil. Kinaumagahan, sinabihan ni Oat si Ivy na ang adventurer na nahuli niya ay isang hinahanap na mamamatay tao, at makakatanggap siya ng gantimpala mula sa guild na 2 gintong barya at 3 pilak na barya, na halos katumbas ng 2,300 daga sa bukid. Kung isasama pa ito sa perang nakuha niya mula sa ibang baryo, ang kabuuan nitong halaga ay 5,100 daga sa bukid. Pinaalahanan siya ni Oat at binalaan na mapanganib na magdala ng maraming pera, kaya tinanong kung mayroon na siyang account sa bangko. Nang sabihin ni Ivy na wala pa siya nito, dinala siya ni Oat sa guild para magbukas, at inaalok na maging kanyang tagapag-alaga. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa na kailangan lamang ng isang patak ng dugo para ikabit ang kanyang impormasyon sa kanyang account, na lumabas sa isang status screen. Nagulat si Oat nang malaman na si Ivy ay 8 taong gulang at 11 buwan, dahil akala niya ay 6 na taong gulang lamang ito.
Ibinigay ni Ivy ang lahat ng kanyang pera sa bangko at nakatanggap ng isang badge na nagtatala ng lahat ng transaksyon, na nagpapahintulot na kumuha ng pera sa anumang baryo. Biglang pumasok si Oliva na sobrang galit, sinisisi si Oat dahil iniiwan niya ang trabaho sa mga tauhan habang hinahanap siya sa buong baryo. Nag-away silang dalawa na para bang mag-asawa, kaya nahirapan si Ivy at naging awkward ang sitwasyon. Nang tumahimik na sila, dinala siya ni Oat sa pinakasikat na tindahan ng pagkain sa lansangan ng baryo. Tinanong ng tindero kung si Ivy ba ay kanilang lihim na anak, at pabiro ring sumang-ayon si Oat at sinabing napakaganda ng bata, kaya napatulala si Ivy sa hiya. Umupo sila at inihain kay Ivy ang tosino, at dati ay tuyong karne, tinapay at berry lang ang kinakain ni Ivy, kaya labis siyang natuwa sa masasarap na pagkain at agad niyang ipinasok ang karne sa bibig niya. Ipinaliwanag ni Oliva na ang tindero ay may 4 na bituin sa pagluluto, kaya napaisip si Ivy at naramdaman niya na hindi siya kasing husay ng iba. Tinanong naman siya ni O tungkol sa kanyang sariling kasanayan, na hindi pa niya nababanggit dati. Kahit na kinakabahan at nag-alinlangan, sinabi ni Ivy na siya ay isang tamer. Pinuri ni Oat ang husay na iyon, sinasabing angkop ito para sa mga kabalyero sa hinaharap. Nang itanong nila kung ilang bituin ang kanyang husay, lalong kinabahan si Ivy. Nang maramdaman nila ang kanyang kalungkutan, binago nila ang paksa, at sinasabing hindi mahalaga ang bilang ng bituin, binanggit nila ang isang tao na may 4 na bituin na naging kriminal at isang tao na may isang bituin na nakamit ang maraming bagay. Kinaumagahan, naghanda si Ivy na umalis sa baryo, at inaalok siya ni Oat na manatili, ngunit ipinaliwanag ni Ivy na kailangan niyang pumunta sa Royal Capital para tuparin ang hiling ng isang mangkukulam. Sinabi ni Oat na sabihin niya lamang ang kanyang pangalan kung may manggugulo sa kanya at sabihin na siya ay kaibigan niya. Nagpasalamat si Ivy at umalis, at sa ilang sandali, sinuri ni Oat at Oliva ang listahan ng mga bata mula sa Lomi Village at walang nakitang pangalang Ivy. Ang pinakamalapit na pangalan ay si Famisha, isang batang babae na nakatakas mag-isa. Ngayon ay nalungkot si Oat at iniisip kung hindi ba talaga siya pinagkakatiwalaan ni Ivy para sabihin ang totoo. Iminungkahi ni Oliva na maaaring may masamang nangyari sa bata na naging dahilan para maging maingat ito, ngunit naniniwala pa rin si Oat na balang araw ay sasabihin na nito ang lahat ng nangyari sa kanya. Patuloy na naglakbay si Ivy, hinahabol si Sora na tumakbo ng mabilis, at nang mahuli niya ito ay tumigil sila para magpahinga at uminom ng tubig. Napansin ni Ivy na puno ng lakas si Sora at iniisip kung baka nagbago ito matapos tulungan niyang pagalingin si Sil, parang kinakain nito ang mga sugat at naging mas malakas. Habang naglalakbay sila, nakita nila na ang mga baboy sa kagubatan ay sinisira ang lupa at nagkalat ang lahat ng bagay sa kanilang daanan. Gayunpaman ay biglang may tumalon mula sa mga damo, kaya natakot at sumiksik si Ivy, ngunit huminga siya ng maluwag nang makita niyang si Sil ito. Labis siyang natuwa at niyakap ang malaking pusa, ngunit parang naiinis si Sora, kaya tinuruan siya ni Ivy at sinabing mahal din niya ito. Nang gabing iyon, nagtayo si Ivy ng kampo at kumain ng kuneho na nahuli ni Sil, at nagpasalamat sa malaking pusa, at natutuwa din sa kanyang mga posyon si Sora. Plano ni Ivy na gumising ng maaga para suriin ang kanyang mga bitag para sa mga daga sa bukid, hindi alam na may isang misteryosong nilalang na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa pagsapit ng umaga, naglalakad si Ivy sa maulap na kagubatan para suriin ang kanyang mga bitag, ngunit wala siyang nakuhang ani. Nanatili siyang positibo dahil may natitirang karne pa siya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng isang presensya at napansin ang kakaibang nilalang sa kanyang harap. Hinikayat niya si Sora na magtago sa kanyang bag at nabigla nang maramdaman niya na sinusundan siya. Nang makarating siya sa isang bangin at hindi na makatakbo, hinanda niya ang sarili habang papalapit ang presensyang iyon. May nakita siyang isang misteryosong bagay na papalapit, at habang lumalapit ito, napagtanto ni Ivy na tao pala ito. Sumigaw siya para tumigil ang kakaibang nilalang, ngunit patuloy pa rin itong lumalapit. Biglang dumating si Sil sa kanyang tabi at sumigaw ng napakalakas na ungol, at nagdulot ito ng mabilis na paglaho ng misteryosong bagay. Iniwan si Ivy na iniisip kung sino o ano ito, at pagkatapos ay binuhat siya ni Sil at nagpatuloy silang maglakbay sa daanan ng bundok. Muli siyang nagpasalamat sa malaking pusa dahil niligtas nito ang kanyang buhay, at habang iniisip ni Ivy ang nakakatakot na pangyayari, biglang tumigil si Sil at nagsimulang magalit dahil naramdaman nito ang panganib. May nakitang ogre na umaakyat patungo sa kanilang posisyon, kaya inilapag siya ni Sil para harapin ang halimaw. Tumalon ito sa ogre, kinagat ito at ibinagsak sa ilog sa ibaba. Ngunit pagkatapos,
Narinig niya ang isang malakas na ungol mula sa itaas, at maraming ogre ang bumababa patungo sa kanya. Mabilis na tumakas si Ivy at napunta sa isang bahagi ng kagubatan na may mga patay na puno at nakasabit ang mga taong gawa sa dayami. Bagamat nakakatakot ang tanawin, wala siyang ibang magagawa kundi ang tumakbo habang papalapit ang mga ogre. Sa kasamaang palad, natapakan niya ang isang bitag at napadapo roon, at nang handa nang umatake ang mga halimaw, isang bola ng apoy ang tumama at nagpabagsak sa isa sa kanila. Si Latsuwa ay nagbuhos ng apoy sa iba pa, habang si Sheffel ay tumpak na umatake sa mga natitirang ogre at pinalaya si Ivy mula sa bitag. Si Mila ay tumawag ng malalaking slime para ligtas ang kanilang pagbagsak kung kinakailangan, at si Zelk at Naga naman ang pumatay sa mga natitirang ogre. Ang mga palason ni Sheffel ay tumama sa huling mga umaatake bago pa sila nagpakilala bilang ang Blazing Sword, isang pangkat na lumalaban sa mga halimaw dahil sa labis na dami sa lugar na iyon. Matapos silang tiyakin na hindi nasugatan si Ivy, isa-isa silang nagpakilala. Nagulat sila nang malaman na naglakbay siya mag-isa mula sa bayan ng Latami papuntang Ogawa, kaya inalok siya na sumama sa kanila hanggang sa kanilang base sa Ogawa. Masayang tinanggap ito ni Ivy, at pumunta sila sa kanilang kampo na parang isang maliit na bayan, kung saan nakahimpil ang ibang mga pangkat ng adventurer. Ang mga mangangalakal at nagbebenta ay nakapila sa mga daanan, at may mga pangprotekta laban sa mga halimaw sa paligid para mapanatiling ligtas ang lahat. Pinayagan ng pinuno ng pangkat si Ivy na magtayo ng kanyang tent sa isang bakanteng lugar na katabi sa kanila. Habang umalis si Mila para bumalik sa kanyang sariling pangkat, si Zelk at ang dalawa pang kasama ay pumunta sa isang pagpupulong tungkol sa susunod na hakbang ng paghuli ng mga halimaw. Napansin ni Ivy na si Latsuwa ang inatasan na magluto, ngunit inamin niya na lagi siyang pinupunan ng mga kasama sa pagkain na kanyang inihahanda, kaya kinakabahan siya tuwing siya ang nagluluto. Sa sandaling ito, nagpa siya siyang tumulong dahil nagtataka siya kung paano nagluluto si Latsuwa. Ibinunyag ni Latsuwa na ginagamit niya ang kanyang 3 bituin na mahusay sa pag-atake ng apoy para magprito at mag-ihaw ng pagkain, at pagkatapos ay idinagdag lamang ang asin at paminta. Humingi siya ng tulong para sa hapunan, at masayang pumayag si Ivy. Itinuro niya kay Latsuwa kung paano alisin ang amoy ng karne gamit ang mga lokal na halamang gamot at tumulong din siyang hiwain ang mga gulay. Pagbalik ng iba, handa na ang pagkain at inilapag na sa mesa, at namangha ang lahat sa dami ng pagkain, ngunit nang kumain sila ay napaiyak sila. Nag-alala si Ivy na baka hindi nila nagustuhan, ngunit ang kanilang reaksyon ay masaya dahil sa sobrang sarap ng pagkain. Namangha sila kung paano nawala ang matapang na lasa ng kuneho, at hindi nagtagal, dumating si Mila dahil sa mabangong amoy, at sumali rin siya sa kanila para kumain. Nagulat siya sa lasa ng pagkain at nalaman na si Ivy ang nagluluto nito, habang si Latsuwa ay tumulong sa pagkontrol ng apoy. Gamit ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, iminungkahi ni Ivy na magsagawa ng eksperimento, ang pagsamahin ng iba't ibang uri ng metal kasama ang husay sa apoy ni Latsuwa, at bumato siya ng malaking bola ng apoy sa langit na nagpaliwanag ng gabi. Ipinaliwanag ni Ivy na iba't ibang kulay ng apoy ang lumalabas kapag nasusunog ang iba't ibang metal, at agad na binuhos ni Mila ang isang bag ng mga scrap material para ibigay sa kanya. Pinagsama-sama ni Ivy ang mga materyales sa isang sako at hiniling kay Latsuwa na sunugin ito, at naglabas ito ng iba't ibang kulay sa langit. Si Sil ay nanonood mula sa isang tabi, nagpapahinga pagkatapos kumain ng ogre at makita ang palabas. Kahit na hinihikayat siya ni Zelk na magpahinga, pinilit ni Ivy na tumulong sa paglilinis. Pagkatapos ng mga gawain, pinakain niya si Sora sa kanyang tent bago matulog. Samantala, pinag-uusapan ng mga miyembro ng Blessing Sword si Ivy, binanggit nila kung gaano siya kapayat na senyales na hindi siya nakakakain ng maayos, at kung gaano siya mapag-alaga, na nagpapahiwatig na natatakot siyang itapon kung hindi siya makakatulong. Kinaumagahan, pumunta si Ivy para magtapon ng basura, at nagulat nang makita ang maraming gamit at ilang bago pang potion sa basurahan. Nakita rin niya ang slime ni Mila na sumisipsip ng sirang espada, at ipinaliwanag ni Mila na iyon ay isang bihirang slime na kumakain ng metal. Biglang naramdaman ni Ivy ang parehong kakaibang presensya na naramdaman niya noong gabing hinabol siya. Tinanong siya ni Mila kung ano ang problema, ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating ang mga lalaki para magtapon ng basura at biglang nawala ang nakakatakot na pakiramdam. Nang gabing iyon, tumulong ulit si Ivy sa pagluluto, at nasiyahan ang lahat sa pagkain. Iniisip niya si Sil, alam niyang tinitingnan siya nito mula sa isang malapit na burol. Pagkatapos kumain, pinilit ng mga lalaki na kumain pa siya,
ngunit natatakot siyang lumaki ang kanyang tiyan kung kakain siya ng marami tulad nila. Dumating si Mila kasama ang kanyang mga kambal na kapatid na lalaki, na nagpagulat kay Ivy, dahil hindi pa niya nakikita ang mga kambal dati. Ipinaliwanag ni Letsuwa na ang mga kambal ay bahagi ng pangkat ng adventurer na Greendale. Lumapit sa kanya ang mga kambal, maingat na tiningnan siya, at binanggit ang tungkol sa mahalagang bagay. Inanyayahan nila siyang sumali sa kanilang pangkat kapag lumaki na siya, ngunit mabilis na niyakap siya ni Letsuwa at sinabing siya ang kanyang bunsong kapatid na babae. Biglang sumulpot si Zelk para biruin at pagalitan si Letsuwa, pagkatapos ay ipinakilala niya si Ivy kay Kapitan Baruda, pinuno ng pangkat ng adventurer na Lightning King. Mabilis na umalis ang mga kambal at si Mila, na maliwanag na nababagabag sa presensya ni Baruda. Nagpasya si Zelk at Baruda na ang mga miyembro ng Blessing Sword ang magdadala kay Ivy papuntang Royal Capital, at labis na natuwa si Ivy. Nang bumalik siya sa kanyang tent ay humingi siya ng paumanhin kay Sora, dahil hindi niya ito masyadong napansin noong araw na iyon. Masayang sumagot si Sora gamit ang kanyang karaniwang tunog na Yamete Kudasai, kaya kumuha si Ivy ng lahat ng potion para pakainin ito. Habang kumakain si Sora, muli namang naramdaman ni Ivy ang nakakatakot na presensya at laking takot niya. Niyakap niya si Sora sa kanyang dibdib at nagsimulang magdasal, at biglang nawala ang presensya, ngunit may bumulong mula sa labas ng kanyang tent na si Letsuwa, tinatanong kung gising pa siya. Lumuwag ang kanyang dibdib nang marinig ang boses ni Letsuwa, kaya lumabas siya, at tinanong siya ni Letsuwa kung tutulong siya sa pagluluto ng almusal kinabukasan. Sumang-ayon si Ivy, at humingi ng paumanhin si Letsuwa bago umalis dahil raw ginising niya ito, at pagkatapos niyang umalis ay iniisip ni Ivy kung bakit nawala ang presensya nang dumating siya. Ngayon ay naguguluhan si Ivy, kaya tinanong niya si Sora kung si Letsuwa ba ang pinagmumulan nito. Tumalon si Sora gamit ang kanyang buong katawan, na lalong nagpapagulo kay Ivy, dahil hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Iniisip niya kung maaaring makipag-usap sa kanya si Mila, isang mataas na antas na tamer, ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Mila, nagsimulang manginig at gumawa ng masamang mukha si Sora. Naalala ni Ivy na ganoon din ang reaksyon ni Sora sa isang nagbebenta ng ipinagbabawal na alak, na kalaunan ay napatunayang mamamatay tao. Para subukan ang kanyang haka-haka, tinanong niya kung mabait ba si Letsuwa, tumalon ng 2 beses si Sora. Nang itanong niya sina Kapitan Zelk, Naga at Sheffel, tumalon din ito ng 2 beses at may mahinahon na ekspresyon. Ngunit nang banggitin niya si Mila, muli itong nanginginig at nagpakita ng galit. Sapat na ito para malaman ni Ivy na posibleng banta si Mila, at sa sumunod na araw, sa wakas ay nakarating na sila sa kabisera. Ibibigay sa kanya ng isang gwardya ang isang papeles para sa pagkakakilanlan, at nabigla si Ivy nang itanong kung kailangang isulat ang kanyang bayang pinagmulan. Sinabi ng gwardya na kailangan ito para makapasok, at nagtataka si Letsuwa, dahil hindi pa niya ito tinatanong kung saan siya galing. Sinabi ni Ivy na mula siya sa bayan ng Lomi, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay naalala niya ang payo ni Kapitan Oat, na banggitin ang kanyang pangalan kung sakaling magkaroon ng problema, kaya ipinaliwanag niya na si Oat ang nagsisilbing kanyang tagapag-alaga. Nagulat ang grupo, at nang humingi ng patunay ang gwardya, ipinakita niya ang guild badge ni Oat. Matapos itong suriin, kinumpirma ng gwardya na si Oat nga ang kanyang tagapag-alaga at binigyan siya ng badge para makapasok sa lungsod. Sa sandaling makapasok siya, namangha si Ivy sa laki ng kabisera. Napansin niya na maraming tao ang nagtatayo ng tent sa labas ng mga pader ng lungsod. Ipinaliwanag ni Kapitan Baruda na may isang mapanganib na organisasyon na kumukuha ng mga bata para ibenta sa merkado ng mga alipin, at ang kanilang mga pangkat ay kumuha ng trabahong hulihin ang mga kriminal. Nabigla si Ivy at tinanong kung maaari siyang maging target, at sinabi ni Baruda na bilang isang bata na naglalakbay mag-isa, eksaktong iyon ang uri ng mga hinahanap nila, iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya ang mga mandirigma na alagaan siya. Ngayon ay ipinag-utos niya na manatili siya sa kanila, at huwag munang maglakbay ng mag-isa hanggang sa mahuli ang mga kriminal. Dahil sa kabutihan ng kanyang mga kasama, sinabi ni Ivy na muntik na siyang mamatay kamakailan, at nang nag-alala ang lahat, gumamit si Baruda ng isang bagay na pumipigil ng tunog at hiniling na sabihin niya ang buong kwento. Ipinaliwanag ni Ivy kung paano siya hinabol sa kagubatan, at kung paano umalis ang presensya ng sumigaw ang isang halimaw sa malapit. Idinagdag niya na naramdaman niya ang parehong presensya sa tambakan ng mga basura noong nakaraang araw at sa labas ng kanyang tent noong gabing iyon, ngunit nawala ito nang dumating si Letsuwa para kausapin siya. Pagkatapos niyang magsalita,
Pabirong sigaw ni Kapitan Zelt kay Latsuwa, tinatanong kung nagsimula na itong magbenta ng mga bata bilang karagdagang trabaho. Agad na tumatanggi si Latsuwa, sinasabing alam ng lahat na mahal niya ang mga bata at hindi niya ito sasaktan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Naga na tiyak na may tao na nagtataboy kay Ivy at sumusunod sa kanya mula sa kagubatan noong gabing iyon, ngunit tumakbo ito nang makita si Latsuwa. Nag-alinlangan man, sinabi ni Ivy na may iba pa siyang sasabihin, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito ibubunyag ng tama. Nang hilingin ng lahat na magsalita siya, sinabi niya na sa palagay niya ay si Mila ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagulat ang grupo dahil dito, at hindi nila matanggap na maaaring gawin iyon ng kanilang kasama. Nang humingi ng patunay si Kapitan Zelt, nahihirapan si Ivy, hindi niya masasabing ang kanyang bihirang slime na si Sora ang nagsasabi sa kanya. Humingi siya ng paumanhin at sinabing kalimutan na lang nila ito, pagkatapos ay tumakbo papunta sa kanyang tent. Pagdating sa loob, kinakabahan siya habang kinakausap si Sora, iniisip kung ano ang gagawin dahil hindi niya maaring ipakilala ito sa mga adventurer. Biglang nagsimulang tumalon si Sora, na parang sinasabi na ayos lang na ipakilala siya. Kinabukasan, tinawag ng mga lalaki si Ivy, at nang lumabas siya, agad na binuksan ni Kapitan Zelt ang device na pumipigil ng tunog at sinabing tama siya, na kulang ang tiwala niya kay Mila. Pagkatapos niyang matulog noong gabing iyon, sinundan nila si Mila, at nakita itong kausap ang mga kambal na kapatid at isang mga ngalakal sa black market gamit ang kanilang sariling soundproof device. Nang harapin nila si Mila, sinabi nitong humihingi lang ng direksyon ng mga ngalakal. Hindi ito pinaniwalaan ng mga lalaki, walang mga ngalakal na nangangailangan ng soundproof device para humingi ng daan. Matapos nilang sundan ang mga ngalakal, napatunayan nila na ito ang kanilang hinahanap na kriminal na pinaghihinalaan sa paghuli ng mga bata. Nagpasalamat ang lahat kay Ivy, na ikinagulo niya, at tinanong niya kung bakit sila naniniwala sa kanya, at sinabi nila na ang isang dalisay at walang sala na bata tulad niya ay hindi makakapagsinungaling, kaya 100% silang naniniwala sa kanya. Naiyak si Ivy dahil dito, at naalala niya ang mga salita ng mangkukulam, kung makakahanap siya ng mga taong mapagkakatiwalaan niya, pwede niyang sabihin sa kanila ang lahat. Ngayon ay nagpasya si Ivy na sabihin na siya ay isang tamer, pagkatapos ay ipinakita niya sa lahat si Sora, at muli namang nagulat ang grupo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang slime na si Sora, ay may kakayahang maramdaman kung mabait o masama ang isang tao. Hindi makapaniwala si Ivy na nakahanap siya ng mga tao na pinapahalagahan ang kanyang mga sinasabi. Alam ng mga adventurer na napakabihirang uri ni Sora at nangakong itatago ito, dahil alam nilang maaari siyang gawing target dahil dito. Lubos silang nagulat nang malaman na si Sora ay isang espesyal na slime, at sinabi ni Baroda na sa lahat ng kanyang taon bilang adventurer, hindi pa niya nakikita ang ganitong kakaibang nilalang. Ipinagmamalaki ni Latsuwa ang husay ni Ivy, parang siya ang nakakita ng isang bihira at mahalagang bagay, dahil karamihan sa kanila ay narinig lamang ang tungkol sa mga espesyal na slime tulad ni Sora sa mga alamat at kwento. Samantala, si Rickbelt ay nahumaling sa kagandahan ni Sora at hindi mapigilan na mahigpit na hawakan at halikan ito. Pinaalahanan siya ni Ivy, ngunit sinabi ng iba na walang masamang intensyon si Rickbelt, basta't makita niyang kaibig-ibig ang isang nilalang ay hindi niya mapigilan na hawakan ito. Ibinahagi pa nila ang mga kwento kung paano napipikon ang ilang hayop sa kanya dahil sa sobrang paghawak, at kinilala rin ni Latsuwa ang husay ni Ivy na mapasunod ang ganitong kakaibang slime. Para subukan ang kakayahan ni Sora, nagsisinungaling si Rickbelt tungkol sa kanyang pangalan, ngunit agad itong napansin ni Sora. Ipinapalagay ni Lowcrick na baka madaling malaman iyon dahil ipinakilala na sila sa isa't isa, kaya't sa halip ay inamin niya ang isang lihim na pangyayari, na minsan ay lihim na uminom si Malric ng paboritong tubig ni Sheffel. Kinumpirma ni Sora na totoo iyon, na naging sanhi ng isang kaguluhan at mainit na pagtatalo ni na Malric at Sheffel. Matapos makilala si Sora ay sabay-sabay silang kumain, at gamit ang isang soundproof device para talakayin ang kanilang natuklasan, ang tatlong miyembro ng Green Gale ay mga traidor. Ipinaliwanag ni Lowcrick na ang organisasyon ng mga indentured servant ay nanghuhuli ng mga tao sa lugar na ito sa loob ng mahigit isang dekada, at palagi silang nakakalusot tuwing may mga bagong pahiwatig na natutuklasan. Hinala nila na ang mga traidor ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga plano sa organisasyon, at salamat kay Ivy, alam na nila na ang pangkat ng mga magkakapatid ay bahagi ng pandaraya. Iminungkahi ni Sizo na unang hulihin ang Green Gale para maging madali ang kanilang mga operasyon, ngunit napansin ni Latsuwa na malungkot si Ivy,
dahil nabigo siya na si Mila na akala niya ay mabait ay kasangkot sa isang masamang gawain. Idinagdag ni Latsuwa na matagal na niyang kilala si Mila mula pa noong bata pa sila, at pareho rin ang damdamin ni Rickbelt dahil matalik na kaibigan niya si Mila. Gayunpaman, pareho silang sumang-ayon na haharapin sila kung mapapatunayang sila ay may sala. Tinanong ni Ivy kung kailan nagsimula ang organisasyon, at sinabi ni Baruda na mahigit 10 taon na ito. Noong una, ang mga nawawalang kabataan ay akalain na napatay ng mga halimaw, ngunit 7 taon na ang nakalilipas, ang mga biktima na nakatakas ay nagsalita at kinumpirma ang pagkakaroon ng organisasyon. Dahil dito, hinala ni Ivy na maaaring marami pang mga traidor, dahil matagal nang nagpapatakbo ang grupo nang hindi nahuhuli. Pagkatapos ay binanggit ni Cecil ang isang nabigong raid na nasira dahil sa isang tagapagbigay ng impormasyon, isang kaalyado mula sa Town Watch ang pumasok sa organisasyon ngunit pinatay bago matapos ang misyon. Ilan lamang ang nakakaalam ng mga detalye ng operasyon, at kaagad itong nalaman ng Green Gale bago ito magsimula. Ibig sabihin ay kakaunti lamang ang posibleng pinagmumulan ng chismis at kinumpirma nito na mayroon pang ibang mga traidor. Nag-alala si Baruda tungkol sa pagharap sa Green Gale, dahil ang kanilang pagtaas sa ranggo ay pinaburan ng isang maharlika, kaya naman siya ay nagtiwala sa kanila noon. Napagtanto ni Ivy na kakaiba ang pag-endorsong iyon at tinanong kung malapit ba ang Green Gale sa maharlika. May pagdududa si Baruda dahil isa lamang ang trabaho na kanilang natapos para sa maharlika bago sila ma-promote, na hindi karaniwan dahil kadalasan ay hindi pinapansin ng mga maharlika ang mga adventurer. Iminungkahi ni Ivy na baka sinuri ng maharlika ang Green Gale para gamitin sila sa kanilang pagsasabwatan, at nagulat ang grupo dahil napansin niya ito bago pa sila. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nalaman nila na si Ivy ay talagang 9 na taong gulang lamang at lubos silang nagulat. Akala ni Latsuwa ay 81 taong gulang na siya dahil iyon ang nakasulat sa kanyang papeles, ngunit ipinaliwanag ni Ivy na ngayong araw ang kanyang kaarawan. Agad na binati siya ng mga adventurer ng maligayang kaarawan, at labis siyang natuwa, dahil matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong mga pagbati. Sinabi ng ilan na parang mas matanda siya dahil sa kanyang husay sa pagluluto, na tahimik niyang binigyang pugay sa kanyang nakaraang buhay. Sa kabila nito, sinabi ni Baruda na magiging mas komplikado ang kaso kung ang isang traidor ay mula sa mga maharlika. Sumang-ayon si Cecil, binibigyang diin na kailangang matukoy kung aling mga opisyal na may mataas ang posisyon ang mapagkakatiwalaan, kaya hiniling nila kay Ivy na tulungan silang suriin ang Guildmaster kinabukasan. Pagdating sa Adventurers Guild, ipinakilala si Ivy kay Guildmaster Rudgeleaf. Ipinahiwatig ni Sora na mapagkakatiwalaan ito, pati na rin sina Kapitan Burkspy at ang kanang kamay ng kapitan na si Ograp ng Town Watch. Para hindi maipakita ang kakayahan ni Sora, nagsisinungaling si Baruda gamit ang isang bolang kristal, sinasabing maaari itong makita ang intensyon ng isang tao, ngunit mabilis itong mawawalan ng bisa at tatagal lamang ng 1 linggo. Iminungkahi ng Guildmaster na gamitin ito para hanapin ang mga traidor, at ipinahayag ni Kapitan Burkspy na ipatawag ang lahat ng miyembro ng Town Watch para suriin. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang bahay na ginamit ng organisasyon, isang lugar kung saan wala silang nakitang ebidensya noon. Sa sandaling makipagbati sila sa mga gwardyang naruroon, agad na napansin ni Sora na ang unit ng Green Guard ay mga traidor. Nagbigay ito ng lakas sa kanila, at sa pagtatapos ng araw, lahat ng 157 gwardya ay nasuri, at 38 ang napatunayang traidor. Nagulat ang espiya ni Burkspy, at ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi nila mahuhuli ang organisasyon sa mahabang panahon. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga natuklasan, pumasok ang tagapagsuri na si Falcoria at Miranda para tingnan ang pagsisiyasat. Napansin ni Ivy si Falcoria, at nang ipakilala niya ang kanyang sarili ay ipinahiwatig ni Sora na masama ito, at si Miranda naman ay napag-alamang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos umalis ng mga tagapagsuri, ibinahagi ni Ivy ang naramdaman ni Sora, at nagulat ang lahat lalo na si Burkspy, dahil ibinahagi niya kay Falcoria ang mga detalye ng raid. Sinisisi ni Burkspy ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanilang kasamahan, ngunit sinabi ni Cecil na dapat nilang ituon ang kanilang galit sa organisasyon sa halip. Napansin din ni Ivy na masyadong mabilis ang pagdating ni Falcoria matapos silang dumating sa bahay, at hindi ito maaaring isang kakaibang pangyayari lamang. Sinabi ng kapitan na ang mga traidor na gwardya ay hindi pa umaalis sa kanilang posisyon, na nangangahulugang maraming kaaway sa buong bayan. Nagulat si Latsuwa dahil walang nakikitang ebidensya, at nagdududa si Baruda na maaaring maalis ng mga traidor ang lahat ng patunay sa maikling panahon.
Nang itanong ni Ivy kung saan ipinagbili na bantayan si Mila, napagtanto nila na malamang na inutusan siya para ibigay ang pansin ng pagsisiyasat palayo sa silid na naglalaman ng mga nakasasakdal na ebidensya. Nang humanga sila sa kanyang husay sa pag-aaral ng sitwasyon, pumunta sila sa kwarto ni Mila para tanggalin siya sa tungkulin. Nang malinis na ang silid, nagsimulang maghanap sila, at dahil sa mga kwentong natatandaan niya mula sa kanyang nakaraang buhay, iminungkahi ni Ivy na suriin ang isang lagayan ng mga aklat na maaaring may lihim na pinto. Sinuri niya ang mga ito at napansin ang isang aklat na mukhang maraming beses nang hinawakan. Nang tinulak niya ito ay bumukas ang isang lihim na pinto, ngunit natigilan siya ng bahagya na ikinatuon ang pansin ng lahat. Sa loob ng lihim na silid, nakita nila ang mga kahon na puno ng pera at mga dokumentong nakakalat sa sahig. Pinuri ng grupo ang husay ni Ivy sa pagtuklas ng mga bagay, namangha sila sa dami ng pera na nagpapakita ng kalakalan ng organisasyon. Ngayon ay nagpasya si Baruda na ang pinakamabuting gawin ay iwan ang lahat ng buo at umalis na lamang, dahil maaaring matuklasan ito ng mga traidor. Sa mga dokumento, nakita nila ang patunay ng mga pagkakahuli ng mga bata, at iminungkahi ni Berkspy na huwag gagalawin ang silid para mapanatiling lihim ang lahat. Ibinalik nila ang mga ebidensya sa kanilang lugar at lumabas ng gusali, habang tahimik na nagpaplano sina Cecil, Berkspy at Baruda ng kanilang susunod na hakbang. Kinilala ni Latsuwa na si Ivy at Sora ang naging mahalagang bahagi ng kaso, at inalok siya na samahan sa anumang lugar na gusto niyang puntahan. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar ng paglalaba, kung saan namangha si Ivy sa isang mahiwagang lagayan ng tubig na ginagamit ng mga taong hindi marunong gumamit ng water magic. Ipinaliwanag ni Latsuwa na karaniwan ang mga ganitong gamit, dahil ginagamit din niya ito para sa pagluluto. Pagkatapos ay binanggit niya na alam niyang nagpapanggap na lalaki si Ivy, ngunit naiintindihan niya na kailangan ito para sa kanyang kaligtasan, at sumang-ayon silang itago muna ito sa iba. Biglang lumapit si Mila at inanyayahan si Ivy na kumain ng matamis mag-isa, ngunit pinilit ni Latsuwa na sumama sa kanila. Napagkasunduan nila ang isang lugar, ngunit sumunod agad ang mga kambal na kapatid, na parang may masamang binabalak. Labis na tinignan ni Latsuwa ang mga kambal bago humarap si Mila at imungkahi na tapusin ang hidwaan sa pamamagitan ng paglalaro, na may mabibilis na galaw ng kamay at pagpapakita ng lakas. Sa kabila ng lahat ay nanalo si Latsuwa, kaya napagdesisyonan nilang pumunta sa flower sweets shop. Naguguluhan si Ivy kung bakit mahalaga ang pagpili ng lugar, ngunit sumunod pa rin siya habang naglalakbay sila patungo sa tindahan. Pagdating doon, inihain sa kanila ang pinakabagong pagkain ng tindahan. Mabilis na kinain ng mga kambal ang kanilang pagkain, at biniro pa sila ni Latsuwa na parang hindi pa sila nakakakain ng mahabang panahon, at agad na humiling ng dagdag. Sinabihan sila ni Mila na tumahimik, at ipinakita ni Latsuwa kung paano tamasahin ang pagkain sa pamamagitan ng pagkain ng maliit na piraso at paggawa ng eksenang masayang tunog at mukha. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, at tinanong kung bakit biglang inanyayahan ng mga magkakapatid si Ivy. Ipinaliwanag ng mga kambal na palagi silang kinakausap ng kanilang kapatid tungkol sa kabutihan ni Ivy, kaya gusto nilang makilala ito. Binalaan ni Mila ang mga lalaki na baka matakot si Ivy sa kanilang kasiglaan, kaya pinapaalalahanan silang bawasan ito. Natawa ng mahina si Ivy at tumingin kay Sora, na nanginginig para ipahiwatig na hindi pa rin mapagkakatiwalaan ang tatlo. Sinamantala ni Latsuwa ang pagkakataon para balaan ang mga kambal na hindi niya sila mapapatawad kung sasaktan nila si Ivy. Pagkatapos ay napag-usapan ang kanilang mga husay, ipinagmamalaki ng isang kambal ang kanyang level 2 defense skill, at iniisip kung paano ito lalaban sa level 3 fire skill ni Latsuwa. Sinubukang tapusin ni Mila ang pag-uusap, ngunit siya ay napapahiya nang sabihin na mahina ang kanyang mga kakayahan dahil slimes lang ang kaya niyang makontrol. Nagdulot ito ng kalungkutan sa kanya, kaya nagsalita si Ivy, sinabi niyang mahalaga rin ang husay ni Mila, dahil ang kanyang mga bihirang slime ay maaaring masira ang mga sandata at iba pang materyales, mga bagay na mahalaga para mabuhay. Idinagdag pa ni Ivy na ang paghahanap ng mga gamit sa tambakan ng basura para mabuhay ay turuan siya na ang basura ng isa ay maaaring kayamanan ng iba. Nalungkot man si Mila, naniniwala pa rin ang mga kambal na mas maganda ang mga husay na makapangyarihan at kapansin-pansin. Matapos ang matagal na pag-uusap ng isa't isa, umalis na sina Latsuwa at Ivy sa tindahan. Ipinaliwanag ni Latsuwa na pinili niya ang flower sweet shop dahil ang may-ari ay dating adventurer at kaibigan niya, kaya ligtas ang lugar para sa kanilang pagkikita. Pinaalalahanan niya si Ivy na kung may balak mang masama ang mga magkakapatid, handa siyang tumulong kasama ang mga tauhan ng tindahan.
Nang tanungin niya kung nagustuhan ni Ivy ang pagkain ay tumango ito, sinabi ni Ivy na maaaring binahiran ng mga ito ang kanilang pagkain kung pumili sila ng ibang lugar, isang posibilidad na hindi naisip ni Latsuwa ngunit napagtanto niya na ito ay tama. Naisip niya kung gaano kaligtas ang bayan noong siya ay bata pa, maaaring malayang maglaro ang mga bata, at tinitingnan ng mga matatanda ang kanilang kapakanan. Ngayon, dahil sa mga pagkakahuli ng mga bata, natatakot ang mga magulang na hayaang mawala ang kanilang mga anak sa kanilang paningin. Nang gabing iyon, nagtipon ang grupo sa likod ng isang soundproof device para talakayin ang sitwasyon, at nagulat sila nang malaman na si Ivy ang target ng Green Gale. Sinabi ni Cecil na ang imbitasyon para kumain ay malamang takip lamang para sa pagkakahuli kay Ivy, dahil alam nilang kasangkot sila sa organisasyon. Galit na galit si Baruda dahil nagawa nilang subukan ito sa liwanag ng araw, na nangangahulugang hindi nila akalain na pinaghihinalaan sila. Nakakagulat para sa grupo na baka nakawin ng mga magkakapatid si Ivy kahit na protektado siya ng mga pangkat na Blessing Sword at Lightning King. Naniniwala si Cecil na susubukang kunin ng organisasyon ang pera at mga dokumento mula sa lihim na silid, ngunit iminungkahi ni Ivy na maaaring itinuturing na kapalit ang Green Gale ng organisasyon, na ang ibig sabihin ay iiwanan sila kapag tapos na ang kanilang trabaho. Nang marinig ito, lalong nag-alala si Latsuwa tungkol sa kaligtasan ni Mila at iniisip na maaaring sabihin sa kanya ang panganib na kanyang kinakaharap. Gayunpaman, pinigilan siya ng pinuno ng kanyang pangkat, dahil baka masira nito ang kanilang mga plano. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ivy na gamitin ang sarili bilang pain para maakit ang Green Gale sa isang bitag, at bibigyan sila ng pagkakataong magbigay ng maling impormasyon sa organisasyon. Ang plano ay ikalat ang balita na magiging maluwag ang seguridad sa base, para akitin ang organisasyon na kunin ang pera at mga dokumento, kung saan handa nang hulihin sila ng grupo. Nang ipakita ni Ivy ang planong ito, nagulat ang lahat at tinanong kung talagang 9 na taong gulang lamang siya. Bagamat sinasabing mahusay ang plano, nag-aalangan silang ilagay si Ivy sa panganib sa posibleng labanan sa organisasyon. Gayunpaman, agad na nagboluntaryong inaalok ni Latsuwa na protektahan siya sa anumang panganib kung ipagpapatuloy nila ito. Binigyang diin ni Ivy na hahabulin pa rin siya ng panganib kahit na hindi siya gawing pain, ngunit sa pamamagitan ng paglalagay ng bitag, mas makakapaghanda sila para panatilihing ligtas siya at hulihin ang mga salarin. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang hamon na makilala ang mga kaalyado mula sa mga kaaway noong operasyon, at nagpas siyang gamitin ang isang slip sphere sa lahat ng tao sa lugar para mabawasan ang mga masasaktan. Plano nilang humingi ng paumanhin sa mga kaalyado pagkatapos, at nang sumang-ayon na ang lahat, nagpulong ang mga pinuno at nakinig kay Ivy para tapusin ang mga detalye. Una nilang tinipon ang lahat ng adventurer sa ilalim ng dahilan na magtatalaga ng mga tagapagprotekta para kay Ivy at matutunan ng lahat ang mukha ng isa't isa. Gayunpaman, ang unang adventurer na lumapit ay agad na natukoy bilang traidor ni Sora. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, napansin ni Ogrop na kakaiba ang tensyon ng kanyang kapitan na si Berkspy. Nang banggitin ito ni Ogrop, binuwag ito ni Berkspy at sinabing wala siyang pagbabago. Pagkatapos ay naalala niya ang mga hirap na dulot ng organisasyon, mga panahong napakasakit na kahit si Baruda ay tumigil ng ngumiti. Ngayon, kapag pinag-uusapan ni Berkspy si Ivy, bumabalik ang ngiti sa kanyang mukha, isang tanda ng pag-asa na kanyang dala. Iminungkahi ni Ogrop na baka sobrang iniisip lang ni Berkspy ang mga bagay, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating sina Sheffel at Naga, kasama ang isang miyembro ng Lightning King. Kaagad na humiling si Sheffel sa kapitan na bumuo ng espesyal na pangkat, ibinunyag na natagpuan ang isang pugad ng mga halimaw sa isang kuweba sa kagubatan. Naguguluhan si Berkspy sa una, akala niya ay nilinis na ng super squad ang lugar, ngunit habang nagsasalita si Sheffel, napagtanto ni Berkspy na gumagamit ito ng kakaibang paraan ng pagsasalita. Mabilis na umalis si Ogrop para ipagkaloob ang mga natukoy na traidor, at bumalik sila sa guild pagkatapos ng pagpupulong. Ngunit habang pagod na si Ivy ay puno pa rin ng lakas si Sora. Biglang lumapit si Mila para purihin si Ivy sa kanyang sipag, na nagbigay ng sandaling kaginhawaan. Pinasalamatan niya si Ivy dahil ipinagtanggol siya noong binaliwala ng kanyang mga kapatid ang kanyang husay. Sumali ang mga kambal sa kanila, sinasabing ligtas na ngayon si Ivy dahil alam na ng lahat kung sino siya. Dumating din si Latsuwa, at pinaalalahanan siya na walang sino man ang maglakas loob na hulihin siya ngayon. Gustong-gusto nilang magpahinga matapos ang mahabang araw, kaya sumang-ayon silang pumunta sa paboritong lugar ng pagkain ng mga kambal, kahit na mukhang nag-aalala si Mila. Sa hubad na pugad ng organisasyon,
Naghanap ng tahimik na lugar ang kapitan at mga adventurer para magplano pa, ngunit hindi ibinahagi ni Sheffel ang lahat ng detalye para hindi marinig ng iba. Isang traidor mula sa Tower Watch ang nagbalita sa kapitan na bubuo ng pangkat ang bise-kapitan, at nagpasya si Burke Spy na paluwagin ang seguridad sa liblib na pugad, pinapayagan ang traidor na magbuo ng pangkat na magprotekta. Bagamat naguguluhan, pinagkakatiwalaan ni Burke Spy ang pagtitiyak ni Sheffel na bahagi ito ng plano. Pagkatapos ay naghanda silang ilunsad ang Sleep Sphere, isang malakas na gamit na karaniwang ginagamit sa malalakas na halimaw. Pinagsama-sama ni Ograp ang pangkat, kasama ang ilang kaalyado para maging makatarungan. Karamihan sa mga gwardyang pinili ng mga traidor para sa pugad ay talagang bahagi ng organisasyon, na nagpapatunay na gumana ang bahaging ito ng kanilang plano. Si Baruda at Cecil, kasama ang isang maliit na pangkat ay plano ring sumunod sa pangkat na nanghuhuli ng mga halimaw, inaasahang maghihiwalay ang ilang miyembro para gawin ang kanilang sariling aksyon. Nagpalitan ng mga pagbabati ang dalawang pangkat at sumang-ayon na tiyaking tama ang oras ng bitag para hindi masaktan ang bayan. Samantala, dinala sina Latsuwa at Ivy ng Green Gale sa tindahan ni Momoko, at ngayon ay nagsimula na ang plano. Iminungkahi ni Mila na magkaroon ng masiglang paligsahan kung sino ang makakain ng marami, at lahat sila ay naghanda habang pumasok sila sa lugar na alam nilang bitag. Umupo sila sa halos walang tao na tindahan, at inirerekomenda ni Mila kay Ivy na subukan ang danzo, ang pinakamasarap na pagkain sa menu. Nag-aalangan si Latsuwa sa anumang bagay na ibinibigay ng mga traidor, kaya gumawa siya ng eksena at binalaan niya si Ivy na magkakasakit siya sa tamis ng danzo at maaari siyang mahimatay. Sa kabila ng kanyang pagtutol, umorder si Mila ng isa para kay Ivy at pinilit si Latsuwa na kumain nito, gumagawa ng eksena para itago ang kanilang tunay na layunin. Habang umaayos sila, binabalaan siya ni Sora na si Jihag na ang may-ari ng tindahan, ay bahagi rin ng organisasyon. Tahimik na sinabi ito ni Ivy kay Latsuwa, at sa pamamagitan na iyon, sinimulan na nila ang kanilang bahagi ng operasyon. Itinago ni Mila ang kanyang tunay na motibo at nagsisinungaling na dinala niya sila sa Momoko dahil sa masasarap na pagkain nito. Pagkatapos ay sinimulan ni Latsuwa ang kanyang galaw sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa isang pekeng lihim na misyon kasama ang Green Gale. Sinabi niya na hiniling ito sa pangkalahatan ng Guildmaster at sinabi na itago ang impormasyong ito. Ngayon ay nakuha niya ang pansin ni Jihag, habang ipinaliwanag ni Latsuwa na isang malaking pangkat ang ipinadala para labanan ang mga ogre at ang kanilang hari, na nag-iwan ng mahinang seguridad sa lungsod at kailangan ng tulong ng Green Gale para magpatrolya. Lalong natutuwa si Hag nang marinig na inilipat ang mga gwardyang nagbabantay sa lumang base ng organisasyon, ibig sabihin ay kaunti na lang ang mga nagbabantay doon. Pagkatapos ay inihain niya ang danzo, at lihim na naglalagay ng pampatulog sa bahagi ni Latsuwa at Ivy. Nagpaumanhin si Hag at mabilis na umalis, sabik na sabihin sa ibang mga traidor ang di umano'y kawalan ng seguridad sa lungsod para kunin nila ang itinatagong pera at mga dokumento. Sinundan siya ng tingin ni Latsuwa at Ivy habang umaalis siya, at binulong na nagtagumpay na ang unang yugto ng kanilang plano. Pagkatapos ay hinarap ni Latsuwa ang mga magkakapatid ng Green Gale tungkol sa kanilang pagkakasangkot sa organisasyon, na ikinagulat ng mga ito, at mula rito ay tinatanong niya kung ano ang makukuha nila sa paghuli kay Ivy. Sinubukang tumanggi ni Mila na wala siyang alam, ngunit tinulak ni Latsuwa ang kanilang mga plato ng danzo patungo sa kanila, at hinamon silang kumain kung hindi naman ito binahiran. Ngayon ay nagatubili ang tatlo, at humingi ng tawad si Mila sa kanyang mga kapatid na tigilan na ang kanilang masasamang gawain. Naiinis ang mga lalaki at inakusahan siya ng pagtataksil, at idineklara ni Latsuwa na sila ang tunay na mga traidor na sumisira sa tiwala ng bayan. Biglang nagalit si Marm, sinipa ang mesa at inatake si Latsuwa, ngunit mabilis itong umiwas at sinugod siya na nagpabagsak sa kanya. Sinubukan ding umatake ni Toto, ngunit hindi niya kayang labanan ang husay ni Latsuwa sa paggamit ng mahabang espada. Inilabas ni Latsuwa ang kanyang kapangyarihan laban kay Toto, ngunit pinatay ito ng apoy ni Marm, tiwala silang mananalo sila kapag magkasama. Sumali si Mila, ipinadala ang kanyang mga slime para kainin ang kanilang mga sandata, at habang nahihirapan ang magkapatid ng mawalan ng armas, sinaktan sila ni Latsuwa hanggang mawalan ng malay. Nagulat ang mga magkakapatid sa pagtataksil ni Mila, at inamin niya na hindi na niya kayang gumawa ng masasamang bagay, at humingi ng paumanhin kay Ivy dahil nagsisinungaling siya. Sa halip na magalit, pinasalamatan ni Mila si Ivy, dahil ang tulong niya ang naging susi para madaling hulihin ang mga magkakapatid. Sumang-ayon si Latsuwa,
nang biglang pumasok si Hag para tingnan kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Letsuwa ang sitwasyon at humiling ng tulong para dalhin ang mga kambal sa kulungan. Samantala, sa pugad ng organisasyon, pumasok ang mga miyembro na nakasuot ng maskara matapos marinig na maluwag ang seguridad. Ang mga tapat na gwardya ay lumaban para ipagtanggol ang lugar, habang ang mga traidor na gwardya ay dinala ang mga umaatake patungo sa lihim na silid. Dumating si Voltoria kasama ang mga kriminal, binuksan ang lihim na pinto para kunin ang pera at mga dokumento, ngunit sa sandaling binuksan niya ito, gumana ang slip sphere at natulog ang lahat sa loob. Sa ibang lugar, pinamumunuan ni Burke Spy at Ograp ang Termination Squad sa kagubatan, alam nilang may ambush na naghihintay. Gumamit ang kapitan ng netgun para hulihin ang unang grupo ng mga umaatake ng handa na silang sumugod. Ginamit din ng kapitan ang parehong gamit sa susunod na grupo, na nagpapahina sa kanila gamit ang kuryente nito. Ang mga kakayahang ito ay karaniwang ginagamit para hulihin ang malalaking mapanganib na halimaw ay napatunayang napakalakas. Ang ingay ay nakakuha ng pansin ni Baruda at Cecil, kasama ang kanilang pangkat, na mabilis na pinalayas ang mga adventurer na kasangkot sa kasamaan. Habang umuunlad ang operasyon, tinitiyak nila na matukoy at hulihin ang bawat traidor, lumalapit sila sa pagpapalubog ng organisasyon at pagbabalik ng kaligtasan sa bayan. Nagtipon ang lahat sa lungsod, kung saan nagpahayag ng kaginhawaan sina Burke Spy at Ograp dahil nahuli na ang lahat ng traidor sa Tower Watch. Kinumpirma ni Baruda na nahuli na rin nila ang mga tumaksil sa mga adventurer, at lumapit sila kay Ivy at pinuri siya dahil sa napakahusay ng kanyang plano. Sinubukang ibaba ni Ivy ang kanyang kontribusyon, ngunit iginiit ni Letsuwa na nailigtas ang bayan dahil sa kanyang talino. Humingi ng kalayaan si Voltoria, sinusubukang takutin sila gamit ang kanyang katayuan bilang maharlika. Gayunpaman, sinabi ni Miranda na ang kanyang mga kasalanan ay naiulat na sa kabisera, at malapit nang magpasya ang hatol sa kanya, kaya napatigil ang mapanghusgang maharlika. Ang balita ng maraming pagkakakulong ay kumalat sa bayan, at nagtipon ang mga galit na tao para bumawi sa mga kontrabida na nanakit sa kanila sa loob ng maraming taon. Dumating si Kapitan Burke Spy para pakalmahin sila. Ipinaliwanag na ang pagpapagawa sa mga kriminal ng mabibigat na gawain ay mas masakit na parusa kaysa sa pagpatay sa kanila, na magdudulot lamang ng pansamantalang kasiyahan. Ang kanyang mga salita ay nakakapagbigay ng kapanatagan sa mga tao, at humanga si Ivy, na pagtanto niya na pinoprotektahan din ng kapitan ang mga mamamayan na hindi mapahamak sa karahasan. Nang maglaon, ang mga naninirahan malapit sa lugar ng organisasyon ay tinipon para sa pagsisiyasat, na pinamumunuan nina Ivy at Sora. Bagamat nakakatakot ang gawain, nakakuha ng lakas si Ivy nang makita niyang handa ring tumulong si Sora.